Lately nga ay naatake nga ako ng emotional breakdown. Kaya naman naisipan ko ang lumabas. Hindi ko nga rin maintindihan kung ano nga ang nangyayari, kung napipressure na nga ba ako sa buhay at dumadalas na nga ang homesick. Last month nga lang ay umuwi nga ako for 1 week vacation at yun na nga ay talaga namang sobra-sobra na naman yung homesick. Tipong araw-araw, pagbangon pa lang sa umaga ay gusto ko na ngang umuwi. At grabe nga yung emotional breakdown ko this past few weeks. Talaga namang nakaka-drain at hindi ko na talaga alam kung ano nga ang gagawin ko. Hapon na nga nung lumabas ako kaya naman dumaan muna ako dito para mag-lunch. At habang nagla-lunch nga ako ay parang nararamdaman nga din ng langit ang pakiramdam ko. Pagkatapos nga ay nandito na nga ako sa loob ng simbahan. Totoo nga na kapag kang mabigat na ang pakiramdam mo ay huwag kang mahiyang lumapit sa kanya. Siya lang naman ang nakakakita at nakakaintindi kung ano man ang sitwasyon o pinagdadaanan mo. Minsan nakakalimot nga tayo, pero siya hindi kailanman makakalimot. Sobrang gumaan yung pakiramdam ko pagkatapos nga ng homily. Ang sabi nga sa homily, receive what you want and become what you receive. Kaya kung anong gusto mong matanggap ay yun na yung magiging ikaw. Kaya kapag natanggap mo na yung hinihiling mo ay huwag mong kalimutang bumalik at magpasalamat nga sa kanya. Minsan sa buhay na panghihinaan na nga tayo ng loob. Tipong gusto na lang natin sumuko na para bang wala nang ang pag-asa. Pero God moves in mysterious way nga. Ibibigay nga ni Lord sa tamang panahon sa kung ano man ang kahilingan ng iyong puso. Magtiwala ka nga lang sa Kanya. Kumapit nga lang tayo sa salitang trust the process. Believe in Him at ibibigay niya sa takdang panahon. Hindi man ako linggo-linggong nakakabisita sa bahay niya, pero araw-araw naman ako nananalangin at nagpapasalamat. Maliit man o malaking bagay ay kailangan pa rin nating ipagpasalamat. Sa ngayon, ang pakiramdam ko ay gumaan na nga. Salamat nga Panginoon dahil nandyan ka parate para gabayan kami. Maraming salamat sa pagbibigay ng wisdom, knowledge, guidance at higit sa lahat, yung lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Nakakapagod man pero masarap pa rin ang mabuhay. Matuto lang magpahinga pero wag na wag kang susuko. Ilapit mo lang lahat sa Kanya. Ito akong gagaan ng pakiramdam mo. Gustong gusto ko na nga talagang makasama ang pamilya ko at umuwi na nga. Pero dahil hindi pa nga pwede, ay kailangan pa natin magsakripisyo ng kaunting panahon. At naniniwala akong ibibigay din niya ang hinihiling ng aming puso. Kaya sa mga kapwa kong tahimik na lumalaban, umiiyak mag-isa, lagi nating tatandaan na nandyan siya at handang makinig sa kung ano man ang ating problema.